So, good evening, dreamers! So, kasama ko nga aking magandang agents, Agent Jen, Hi. Agent Honey May, na 8 o'clock na ng gabi, pero kailangan namin gawin ito kasi magta-transfer si Honey May ng title kasi nakabenta siya ng property. Yay! At siya na rin magta-transfer ng title ng kanyang buyer. Okay, so kailangan kong i-train siya paano yung step by step, ano yung mga requirements na kailangan niyang gawin. Kasi parang in-expect niya, iti-text ko lang, napakahaba nun, di ba? Medyo masalimuot minsan. Alam niyo naman, pag basta documentation, medyo, lalo kung first time mo. May pinagawa ko sa kanya nun, pero hindi kasi natapos. No? Parang inutusan ko lang. Pero yung buong konsepto ng process ay hindi namin na-discuss. Yan. So, first things first, actually magaling yung client ni Honey May dahil pina-due diligence niya, nagpakuha na siya ng certified true copy ng tax deck, ng title. Actually, nasobrahan na yung due diligence kasi pati in verification na din. Diba? Parang for the first time, may buyer na talagang very concerned sa tin verification. O nga naman dahil minsan yung mga nagbibenta ay kunwari may close business, may mga ganon, so may kailang bayaran, etc. Diba? Yan. So at least, nakakuha ka na ng certified true copy ng Title, tax deck, tsaka tax clearance. tax clearance. Yung tax clearance, katunayan yun na updated yung amilyar na binayaran ni seller. Okay? So, yung documents na hawak ni buyer ngayon, so nagkaliwaan sila, di ba? Nakita mo, nagkaliwaan sila sa attorney's office. Nagbayad si buyer. So, si seller, sinorender niya yung original title, isinorender niya yung owner's copy ng tax deck, ng land, and tax deck ng building, di ba? Tapos, naka-attach din doon yung mga original na resibo ng kanyang real property tax or RTP, di ba? Yes, ma'am. Nandun na rin yung mga utility bills, water, and electricity. Na ang bait ni Honey May, siya na rin daw mag-transfer. Nag-volunteer siya. Okay. Ano pa? So, ang ginagawa ko, Honey May, syempre, prepare natin lahat ng documents na ipapasa sa BIR, di ba? So, ano ba yung hanapin ni BIR? Requirements. So, meron na tayong certified true copy ng title, certified true copy ng tax declaration, land and building, may nakakuha ka na rin ng tax clearance, di ba? And yung certificate of improvement, di ba? Kung walang building, kumuha ka ng certificate of no improvement. No? Since nandun ka na sa munisipyo, minsan since nandun ka na sa munisipyo, yung ginagawa ko, basta nandun ako sa munisipyo, binabayaran ko na rin yung transfer tax para isahang pagod na lang. Though hindi pa naman kailangan yun, ang may kailangan yan si RD. So, pero binabayaran ko na rin para nandun na ako, ang hirap pa naman mag-park doon, ano? Yun, isang lakad na lang. So, pakita mo lang naman yung deed of absolute sale, yung SPA mo, tapos yung tax deck. Kasi yung iba, nagbabay sila niyan after makuha nila yung e-car. Ako, ginagawa ko ng minsan yung lahat. Nakukompute naman nila, so nababayaran ko na. So, pagdating sa so nandiyan yung SPA mo, di ba? May SPA ka na. So, isa yan sa mga documents na papakita mo kay BIR. And before yung sale, nakuha na rin natin yung mga TIN numbers ng buyers and sellers, di ba? So, okay naman na yun. Kung wala man silang TIN number, pwede naman kuhanan din ng SPA. Basta nakalagay doon sa powers mo, kaya pina-add ko, di ba, sa SPA powers mo, na pwede ka rin kumuha ng TIN on behalf of your client.
Yeah, so just to recap, ayun yung mga legal documents na required, yung mga binigay ko kanina. So, CPC, ano yun? Certified true copy ng title, tax deck, land and building, Certified true copy. certified true copy din ito, and then certificate of improvement in case there's an improvement in some property. So kung yun, since SPA dahil iba yung tax. Yung transfer tax, by the way ha, napakahalaga niyan, yung resibo, original. Pag pupunta ka na sa RD to submit, hinahanap nila yung original na transfer tax. Transfer tax. So make sure na may photocopy rin tayo niyan. Kasi kung wala, magulit tayo magbayad. Okay. Importante yan. No? Picturean nyo. Sa akin, ang ginagawa ko sa cam scanner, nag-PDF ako lahat, nakapicture lahat. Also, par in case. Just to make sure, lalo na yung e-car, mahalaga yun. So, pupunta ka na sa BIR, di ba, kompleto na lahat. Bali, ang unang step nun, yung ano muna is, sa certificate of employment. Then, magbayad na ng transfer tax. Basta lahat ng requirements na sinabi ko, kumplituhin mo bago ka pumunta ng BIR. Kasi sa ONET, di ba, sabi mo sa guard, papakumplit pa ako ng pabayaran sa DPSC. Alam na nila yun, ililihin sa ONET ka na nila papupunta yan. So, pag prinisan mo naman yung lahat ng documents, i-check naman nila yun kung may kulang pa, ganyan. Yeah, yung original deed of sale, original SPA, kukunin lahat nila. Sa department mga original lahat. papapunta niyo sa BIR. Pagka-kunwari. First Sa ONET. On it. Tapos, mamaya, sasabihin ko yung gustong nasa phone ko yung pagkasunod-sunod ni BIR. Yung Oo, process. para mas mabilis ang pag-check nila. Kasi napapansin ko pag nag-check sila, pag ganon. Ma'am, ito yung pagkasunod-sunod. Kasi di ba, pag sinabit mo na, sabi nila, photocopy, photocopy mo dalawang copies. Lahat. Yung kung ano yung sinabit mo. Di ba? Original and photocopy. So, dalawa lang or tatlo? No, dalawang photocopy lang. Isang original, tapos they need 2 photocopies. So after sa BIR, what's the next step? Pag nakuha mo na yung computation ng CGT, DST, you need to pay, sabi nila, bayaran mo na sa accredited banks. So, pinakamalapit doon ay yung PNB, di ba? Parang lampasan ng Chowking. Yeah. So, minsan nagbabayad ako sa RCBC. Kaya talaga po tayo din lang. RCBC. Ano pa? Land Bank, pwede din. Pero most of the time sa PNB ako or RCBC. Usually ma'am, kapag binibigay na ito sa ONET, kung hinahanap ng moro, nabigay ko na siya sa ONET, Nabigyan ka na rin ng computation. hindi na ako potential. Ilang bills nga bago ba yan? That pay din? So, kunwari, kung nanotaryuhan yan, yung deed of absolute sale ng 4th of the month, kinabukasan, bayaran mo ng DST kung may penalty ka. Diba? So, kung may bentahang mangyayari, dapat very particular kayo yung date. Sa DST lang yun ma'am. Sa DST lang. Sa DST. Kasi yung CGT, 30 days. 30 days. Yung sa RD, wala namang deadline. So, yung mga isipin ninyo, pag nag-transfer kayo, yung mga due dates. Okay po. Bali, after mabayaran ng yung CGT tsaka DST, ano po yung next step? Ipo-photocopy mo yung pinagbayaran mo into parang I think 3 or 4 copies. I think 3 copies lang. Tapos ibabalik mo sa BIR. Yeah. Para pag nabayaran mo na, nandun na, for e-car release na siya. Sa ONET ulit ma'am, ibabalik. Yeah. Ihintayin na lang yon. Sabi nila kailan babalikan yung e-car. So, ang electronic. after ma'am para mabayaran yung CGT tsaka DST, ang hininintay na natin yung e-card na. Yeah. Kasi babalik mo na.
Babalik mo yung Ibabalik mo na ito yung pinagbayad na po, bibigyan mo yung original, papakita mo yung tatlong photocopies. Pero before ka pala pumunta magbayad, bibigyan ka pa nila ng, kasi ano na ngayon katulad na yung case ko last month, ng August, pinapunta pa ako sa kung saan, kasi dati we can pay sa window na yung certification, like I think it's 100 pesos yung certification fee, tapos yung doc stamp. Ngayon, kukunin mo na sa window. I'm not sure pero parang isang room yun na may mga computer. Pupunta ka doon para minsan may nag-assist doon. Sa akin may nag-assist siya yung nag-input lahat ng data. Kasi idadalhin mo yun sa bank, okay. yung printout na yun. Bakit pagdating dun ng pagdating mo dun sa comment, ang iyakan mo lang is yung CGP, pero ano magabayad mo ng docs na Yung, di ba yung CGT, DST, bibigyan mo ng computation. Tapos sasabihin ni Onet, punta ka sa, hindi siya window kasi parang maliit siyang room Makalimutan ko anong tawag nila doon. Kasi dadalhin mo yun sa bangko. Wala naman babayaran mo sa pag-iibig? Wala, sa lahat. Sa bangko lahat. Kasi di ba iniiwasan nila yung corruption. Yan. Dati, pwede mo pang bayaran yung certification fee doon, saka yung mga doc stamp na 35 pesos ata dati. Yun. Ngayon, sa bangko na raw lahat yun. So, pag nakuha mo na yung printout, punta ka na sa bank, ipakita mo yun, bayaran mo na. Pag nabayaran mo na, you photocopy yung pinagbayaran mo, free copies yata, and then bumalik ka ulit sa BIR, sa ONET, ipa-file na nila yun. Mag-wait ka na lang. Supposed to be, the waiting period is around 1 to 2 weeks, pero yung sa akin, parang umabot siya ng 1 month. Sa pwede pala. So, Actually, maximum hindi. din 1 month or? Actually, hindi. Hindi dapat. Depende. Dapat. Dati nga kay Duterte, nagkahigpitan mga release ng papers na umabot ng 1 month na tumatagal. Kasi nagiging po siya ng corruption, di ba? Okay na. Bali lang after kung nakuha yung e-card, ano pa yun? You're ready to go to RD, Oh, pay that's the it. registration fees, and then, pag nabayaran mo na, mag-wait ka na lang din. Yung papers na ibibigay sa akin ng BIR, yun na rin lahat ng dadala. Yeah, kompleto. Wala na akong ibang sasama pa. Yung transfer tax clearance, Okay. hindi kasi kinukuha ni BIR yun. So baka makalimutan mo. Kasi Sa bibigyan RD niya to. yung sa'yo, ibabalik niya sa'yo. Baka makalimutan mo isama yun. Yung team, kailangan na rin mamito sa honor ko. Sinusulat lang yan. Actually, Kasi meron doon, if you fill out yung team numbers, sinusulat lang. Kaya nga sabi ko nga sa'yo yung team verification, that's the list na dapat hanapin. kasi yung certificate of improvement sa BIR din siya. Kasama siya sa bibigay ng BIR pabalik para sa RD. Basta yung stapler naman lahat yun. Kasi yung Tapos, mga valid ID mo. yeah, attachment din yun. Yung may din siya. yung mga nakapirma sila, attachments lahat yun. Kaya magpa-photocopy ka ng Would they require yung valid IDs na photocopy tapos with signature? specimen signature. Oo. Ang pinapa-assign ko sila 3. Yung iba naman hindi naman restricted, kahit isang lang. Pero ako, 3 Tatlo para specimen sa na ako. What else? Ready mo. BIR. Isaan. I'm not sure sa RD if, kung 45 business days pang release. Pero you can check naman kung lumabas na online.
meron ka, ibang bibigyan naman sila ng FM number. You can check yung LRA online. Kung ano na yung status. Kung ready na for pick-up. So I guess that's it. May question ka pa? I think wala naman na po. Nasagot naman na lahat ng mga questions. Ang galang-galang. Ikaw, May. Pinakalimutan ba tayo? Yeah, CGT, 6%. Ayun, nga pala. BST, 1.5%. So, lahat ng, yung mga taxes natin, depende yun. Ang basis nun, so pwede sa total, yung selling price, fair market value, zonal value, whichever is higher. So, yun ang magiging basis niya. So, how much yung transfer tax naman, pwede siyang 0.50 to 0.75%, depende sa place. Kung sa provinces, like 0.50, kung sa cities, 0.75. Tapos sa registration naman sa RD, para sa registration of yung sa bagong pangalan ng buyer, mayroon silang schedule of fees na parang may bracket. So, roughly 0.25%, pero depende sa amount. Kung titignan nila saan sila magbabase. So, most of the time, nasa computation sila na nagpo-compute nun sa RD. So, natako natin yung requirements, yung due dates, and ano pa? Yung percentage, yung mga requirements. Saka para process. Yung process, tapos yung percentage, kung saan yung babayaran. Diba? And yung notarial fee pala, most of the time, 1%. Right? 1 to 2%. Depende yun sa lawyer. Sa Manila yata, 3%. So, depende sa lawyer. Sa iba lang parang nag-2%. Sila dyan, I think nag 2 or 3% may lawyers sila. Sabi ko, mahal naman, 1% lang yung lawyer ko ako. So, depende sa lawyer. Tapos, pwede naman kayo tumawad sa lawyer. Lalo kung friend nyo naman, nakilala nyo. Wala namang masama tumawad, di ba? Ako lagi ako tumatakot dyan. What else? Wala na ba tayong nakalimutan? Tapos magbaon kayo ng mahabang pasensya. Habang waiting pa. Habang waiting time, kaya kailangan productive kayo habang nakaupo, di ba? Magbenta ka rin. Yeah, nag-marketing kayo habang nagsisipay. So, wala nang question? Sabi nga namin, tagal pa. Dali-dali naman pala. Nabalay. Ilang pala yun. Tapos, pag ka na magtanong sa akin, ha? Review mo na lang. Wait ko na lang yung vlog mo. Oo. Dati naman siyang nagta-transfer ng mga ganyan. Pero sasakyan naman. Yan. Wala na. Ako na lang. Wala pa ano na tina-transfer. Ayan. Okay guys, kung may nakalimutan kami, kasi para lang kami nagkikwentuhan dito, wala kaming script. Ako naman, gutom na, lumulutang na din. Kaya napapansin nyo naman, parang di ko na matandaan yung mga, di ba? Oo, mga information. Yeah, oo. Kaya, kasi 8:15 na, di pa kami kumakain, gabi na. So, if you have questions, just drop your questions in the description box below. Kasi wala na silang question. Ako, Kasi nasabi mo naman na lahat. oh yeah, I think so, parang yeah. simple, mukha siyang simple, pero, watch for part 2, mayroon akong complicated, like, itong case ko ngayon, na last month lang, medyo Complicated. medyo complicated siya na may matututunan for sure itong dalawang to. So, part 2 yun. Basically, kumbaga itong diniscuss natin, Simple transfer. Yeah, simple transfer. Ito yung sa mga malilinis na title kung ano natin. Yeah. Wala talagang any other complications pagdating sa documents. Okay. Itong sa akin naman, may kasamang estate tax. So, patayin na yung owners. Yun nga, Yeah. marami din mga questions about that na siguro pwede natin. Pero kaya i-share ko sa inyo yung experience ko na kakaiba. Okay?
So, ayan. Watch kayo. Gagawin din namin ngayon. Kaya kayo magtaka kung ganito pala ang damit namin. Okay, guys. You know the drill. Like, subscribe, and share. Till next time. Bye!